Yung paghahanda para sa habagat saka sa bagyo. Well prepared kami, kompleto. Anong klaseng paghahanda? Yung disaster risk management namin, kompleto ang tao, tsaka kompleto ang equipment namin. In fact, nag-distribute na kami ng 200 boats, plastic boats. May mga training na yan. Sir, ano ba yung mga critical areas? As early as now, meron na ba? Yung mga manulapit sa esteros. Yung mga critical area. As early as now po ba, na-evacuate na sila or there's no need for that yet? No need. As of now, hindi pa kakailangan. We will know. Ready naman yung mga evacuation center. Kompleto. Pati pagkain, lahat. Well prepared kami. So far, sir, may mga areas na ba na lubog sa baha? Wala pa. So far. Fortunately. Siyempre sir, hindi naman mapipigilan. Tanong po ng bayan, sino po susuportahan po niyo? Si Senator po ba kung mangyari o si Vice President Binay po? Politika yan Opo. Ano na? Sir, on a different note lang po, meron na po ba kayong nabili na pwede nyo makatandem for next year's Manila elections for Vice Mayor po? Meron po ba kayo Wala pa. Papasurvey pa ako. Papasurvey po. Pero sir, ano po yung possibility ng ERAP po tandem for 2016 presidential elections? Alam mo yung presidency is providential, di ba? Hindi natin malaman, di ba? Kumbala siya last 2013 election, 2010 election, di ba ang standard bearer ng Liberal Party, si Secretary Mara Rojas. So bakit biglang naging si Pinoy? Dahil namatay si President Cory, siya napalit. Providential, hindi na mention ang pangalan ni Pinoy, di ba? So you're not closing your door, sir, sa possibility of ERAP po tandem? Providential action Mayor, kinausap po namin si Dr. Aloy. Tinanong namin siya, ang preference daw niya, wag na raw kayo tumakbong Pangulo dahil stress daw, nakakapagod. Mas gusto niyang na lang. Well, siya pagod Pagod na siya. Pero kayo, sir? Ako hindi pa. Hindi akong papagod pag paglilingkod sa ating mga kababayan, kapuspalan. Dahil sa mahihirap kaya sumikat sa hirap. Sila tumangkilik ng pelikulang Pilipino. Mga pelikula ko, kaya malaki utang ng loob ko sa kanila. Ngayon naman, dapat naman panahon naman para makasukli ako sa kanila ng utang ng loob. Pero sir, just to clarify, napag-usapan niyo po ba ni Senator Poe, if ever, yung possibility of a tandem? Hindi. In fairness, wala pa akong pinag-uusapan. But if ever, paano yun, sir? Anong partido? Hindi naman importante yung partido ngayon Kasi kaya ako nga yung partido, panahon lamang na eleksyon yan. Pagkatapos ng eleksyon, sila nagpapartiyan. Wala na taong bayan. Kaya sa akin, immaterial yung partido That's why I have my own party. Pwersa ng masang Pilipino. Yan. Pero sir, founder din po kayo ng una. So, ano na po yung posisyon niyo sa pagko-coalition with them po? Una na si Vice President na lahat yan Sabi rin po niyo ang pagiging Pangulo ay providential. Providential. Pero, syempre po, hindi din natin makakaila na kung saan na ba ito yung support niyo, providential rin, para kung sino makakakuha. So, agree naman po ba kayo doon? Agree. Kung ganun po, sir, right now, saan po kayo medyo pumapanik ng konti? Sa ngayon, wala pa. Ano po ang hinahanap niyo? Titignan kayo yung mga program of government nila. Thank you, sir. Sapagkat sa akin, ang number one ko is peace and order. Kung walang katahimikan at kapayapaan, ang naman bansa, hindi uusad, hindi magiging tagumpay ang anumang bansa pag walang katahimikan at kapayapaan. Sa ilalim po ni Pangulo Kaya kamukha natin, tayo number 2 to Japan in terms of economic growth. Nung even the late 50s, number 2 tayo. Ngayon, number 2 to the last. Even Vietnam overtook us already. Bakit? Dahil yung MPA, more than 60 years na, yung insurgency, sa Luzon, Visayas. Dito naman sa Mindanao, yung MILF ay more than 50 years na. Kaya gulo sa Luzon, Visayas, gulo sa
sa Mindanao hanggang ngayon. Tapos seat of government, mga kidnapping, carnapping, lahat. Kaya mga tourists, natatakot pumunta dito. Mabilis ang media all over the world. Don't go to the Philippines, dangerous country. Di ba? Sino pupunta ang tourist dito? Matatakot. Di ba? Sir, pwede po niyo mag-describe yung gusto niyo maging presidente ng Pilipinas na susunod? Posibleng kayo That is why when I became president, I ordered an all-out war against the MILF. Because we have been talking to them ceasefire, peace talk. But don't avail. Ano susunod nun? It's about time that we impose our own, the government should impose their own law, the laws in our own land. Sir, Anong klaseng gobyerno tayo? We cannot impose our own laws in our own land. So you agree po with Senator Cayetano na terrorist mo ang nangyayari sa Maguindanao? Yeah, matagal na. Ilang sundalo na napugutan ng ulo. Ilang sibilyan na nasunog. Nung huling-huli, kaya ako, there were 6 children burned to death. Sinunog yung Kaswagan. Dalawang sundalo, ginilitan ng leg. So, what's this? Anong ibig sabihin to? Hindi natin mapatupad ang mga batas natin sa ating sariling bansa. Sir, malapit na po yung SONA ni Pinoy. Ano po yung inaasahan ninyong marinig from him? And how would you rate his performance now na less than a year na lang yung term? No comment. Okay naman siya. Let's hope and pray that he'll be successful. Dapat din ng mentality, hindi yung crab mentality. Kasi natin ibaksak. After his last year, let's hope and pray he'll succeed. Sir, lately nag-usap po ba kayo ni VP Binay after nung convention? Hindi. Na? Bakit? Walang time siguro. Pareho akong busy. Busy siya, busy rin ako eh.